The gospel is good news because it brings great joy. Hindi lang niya inaalis ang takot, magandang balita ang ipinangangaral ko sapagkat ito ay magdadala ng malaking kagalakan. Alahat ay masabing kagalakan. Ngumiti nga kayo. Show me your smile. You know, a smile is an offering to the Lord. By faith. You can't receive anything from the Lord but by faith. It is only by faith that you can receive these things from Him. Why? Because God is a spirit. You cannot see Him. You cannot feel Him. You cannot touch Him. You cannot see Him. You cannot taste Him. All He has given us is the Word of God. Ang ibinigay niya sa atin, mga salita lamang ng Diyos. Kaya't may panghahawakan tayong mga pangako. Bakit panghahawakan natin ang pangako niya? Why do we have to believe the Word of God? Because the Word of God is true. The Lord never lies. Hindi sinungaling ang Panginoon. Pagka sinabi niya ang isang bagay, yan ay kanyang tutuparin. Kaya't panampalataya ka. Ang ibig sabihin, maniwala ka. Na ang mga sinabi niya ay totoo. Sapagkat siya ay Diyos na totoo. Hindi siya sinungaling. Alam niyo kung sino nagsisinungaling? Si Satanas. Sa pamamagitan ng sirkumstansya ng iyong buhay. Kaya't ang pananampalataya, ang gusto ng Panginoon na tumibay sa puso mo at sa buhay mo bago mo matanggap ang mga buhay na ito. The Lord created us in His own image. He did not create us so that we can become weak, so that we can become sickly. The Lord did not create us with that purpose in mind. The Lord created us with unlimited possibilities. It is only the devil that got into the plan of God and disrupted that plan, and man disobeyed God. That is when your limitations came. Wala pong limit ang tao. Tingnan ninyo. Ginawang limitado. At nasasabi nating mga technological miracles ang nangyayari. Tulad ng invensyon ng eroplano. Aba, nakakalipad tayo. Pero nakasakay sa eroplano. Pero alam ba ninyo sa imbensyon ng Diyos, kung hindi nagkasalang tao at bumagsak sa kanyang harapan sa grasya ng Diyos, pwede kang lumipad na walang eroplano. Ngayon, mas makapangyarihan pa ang ibon sa atin. Hindi yung ibon, nakakalipad. Ang taong mas makapangyarihan at may-ari sa kanya, hindi niya magawa yun. Hindi yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, ikaw ay walang limit sa kapangyarihan mo. Ngunit ito ay sinamantala lamang ng demonyo. Kaya ngayon, ibabalik ng Diyos ang iyong kagalakan. Sapagkat babawiin ka niya sa kamay ni Satanas at ibabalik niyang muli ang pananampalataya sa iyo na ang mga bagay na imposible sa tao, sa Diyos ay hindi imposible. Ala tayo magsabing with man, it is impossible. But with God, everything is possible. Yan ang pakay ng Diyos. Bakit kayo ay ginawa niya at inilagay sa sanlibutan ito? Naisip ba ninyo yan, mga kapatid ko minsan? Ang pakay niya ay napakaganda. Na ikaw ay ginawa, unang-una, hindi magkakasakit. Amen. Hindi magkakautang. Sapagkat lahat ng bagay binigay niya sa iyong kamay. Ginawa ka niya. Ito pa ang pinakamalaga. Hindi ka mamamatay. Kaya walang ospital sa plano ng Diyos. Amen. Amen. Walang bangko sa plano ng Diyos. Sapagkat ang bangko ay nasa sa Kanya, ibinigay sa iyo. Sinira ni Satanas. Dumating si Jesus Christ. Sinabi niya, babawiin ko ang tao. Kaya't may pangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat ang tao ay nabawi na sa krus ng Kalbaryo. Ngunit dapat ipaalam sa Kanya ang Kanyang karapatan
ang karapatan ng tao lumapit at angkinin ang mga plano ng Diyos na ginawa sa krus ng Kalbaryo, na binawi ka at ngayon naririto na sa kamay mo ang lahat ng planong yan, magkakaroon na ng katuparan. Hallelujah! Angkinin ba natin yon? Sabi ng anghel sa verse 10, "Behold, I bring you good tidings of great joy." Of course, where fear reigns, there can be no real joy. Fear is the greatest enemy of joy. And because the hearts of men were filled with fear before Jesus came, those same hearts were also joyless. What a glorious thing it is to realize that the gospel of Christ brings joy into the lives of all who come to Him and trust Him. For His word to them is, "Fear not, rejoice, for I am with you." Huwag kayong matakot. Magalak kayo, sapagkat ako ay nasa sa inyo. Hallelujah. Nadadama ba ninyo kung minsan ay iniwan na kayo ng ating Panginoon? Habang kayo nagsasalita rito, marami nang gumagaling sa kanilang mga karamdaman. Magandang balita ito sapagkat magbibigay ng kagalakan sa iyo. Anong kailangan mo? Milagro? Sino nangangailangan ng milagro sa kanilang buhay? Taas ang dalawang kamay. Gusto ninyo ang milagro ng magmumula sa ating buhay na Diyos? Hindi milagrong galing sa tao. Galing sa Kanya. Habang ako'y nangangaral, ito ang katotohanan na tatanggapin ninyo sa gabing ito. Pinangako ng Panginoon sa krusadang ito, habang ako'y dumadalangin, sinabi niya, ang milagro, anak ko, ay ibabahagi ko sa lahat ng may pananampalataya sa kanilang puso sa pangangaral na ginagawa mo. Hallelujah. Kahit kayo nagtaas ng inyong kamay kanina, bilangin na ninyong milagro ninyo. Bawat taas ng kamay ninyo, isang milagro yan. Bawat pagpupuring gagawin ninyo, isang palakpak, isang milagro yan. Isang pagpupuri, isang milagro yan. Isang pagsigaw ng victory shout, isang milagro yan. Hallelujah. Katotohanan ba ito? Amen. Sapagkat ang Panginoon, umu-operate siya sa pamamagitan ng milagro. At ang milagro ay matatanggap sa pamamagitan ng operasyon ng pananampalataya. What is faith? Faith is the language of God. What is the language of God? God produces something out of nothing. Nagpapalabas ang Diyos ng bagay galing sa wala. Kaya't ang ligwayan ng Diyos, tinatawag ang mga bagay na wala. Na parang naroroon na. Hallelujah. Tinatawag ang bagay na wala na parang naroroon na. Faith calleth on the things that are not present as though they are present. So anong kailangan mo ngayon? Pera? Tawagin mo. Huwag matakot. Alam ninyo mga kapatid, sa ministry ito ng kaharian ng ating buhay na Diyos, tapos na ang espiritu ng karukhaan. Bakit? Espiritu ng karukhaan, sinasabi, hindi magandang yumaman ka. Hindi magandang masagana ang buhay mo. Hindi magandang marami kang pera. Yan ay kasalanan. Hindi po kasalanan. Yan ay kabulastugan ng demonyo. Huwag kayong matakot sa pera. Gusto niyo ng pera? Napakarami ng gusto ng pera. Lahat ng tao gusto ng pera. Pero kinakailan nila. Nahihiya pa sila. Huwag kayong mahiya! Woo! On the things that are not as though they are.
pinakawala yata sa Pilipino ang pera eh. Di ba? Di ba totoo yun? Kaya tinitingnan natin kuminsan ng Amerika, ay, ang Amerika maraming pera, punta tayo doon. Ay, ang Japan maraming pera, punta tayo doon. Ay, ang Taiwan maraming pera, punta tayo doon. May lindol pala doon. Hallelujah. Tinitingnan natin palagi, ang Pilipinas walang pera, alis tayo dito. Alam ba ninyo, pwedeng baguhin ninyo yan? Pagka may pananampalataya kayo, sinasabi ko ito through experience. Sapagkat ako'y Pilipinong wala rin pera. Ngunit binagi ng Diyos ang aking paniniwala. Sinabi niya, anak, gagamitin kita. Saan, Panginoon? Saan? Baka mapaniwalaan ko bang sa Davao City, magagamit niya ako dahil yung syudad na yun ay doon ako lumaki. Pero sinabi ng Panginoon, hindi sa Davao City lang kita gagamitin. Sa buong Pilipinas. Ang ibig mo sabihin, Panginoon, gagamitin ninyo ako sa Maynila? Oo, anak. Aba, Panginoon, napakahirap kahit po pumunta sa Maynila. Nahihirapan po kami. Magkakaroon pa ng gawain. Sinabi niya, etong paniwalaan mo, hindi lang sa Maynila, kundi sa buong sanlibutan. Panginoon, kung ako mo'y gagamitin nyo, saan po ang pera? Sabi ng Panginoon, yan ang pinaka-huling problemang dapat mong alalahanin, ang pera. Sapagkat ako ang may-ari ng lahat ng pera sa buong sanlibutan. Oo nga naman, mga kapatid. Kung hindi niya pasasaganay ng ministry ito, we have no support from nobody. It's only God who had promised this anointed servant that when I go, the Lord is going to bless my work. He didn't promise me much money, sacks of money. He just said, go and I will bless you. Sabi niya, wag mo akong limitahin sapagkat magagawa ko lahat ng bagay. Ito'y sinasabi ko sa inyo bilang experience sapagkat hindi po ako supported ni numang relihiyon. Ni numang denominasyon. In fact, ang katotohanan, itong sasabihin ko sa inyo, darating na muli si Jesus Christ, ngunit hindi siya dadaan sa relihiyon at denominasyon. Sinabi niya, hindi ko ipagkakatiwala ang aking buhay sa relihiyon at denominasyon. Noong ako'y pumunta rito, noong unang ako'y pumunta, may mga relihiyon na ng Pariseo, ng mga Saduseo. Anak, hindi ako dumaan sa kanila. Ako'y dumaan sa pasungan ng mga bata. Amen. That's why the Lord Jesus Christ is coming not as we expect Him. He's coming not as denominational and religious leaders expect Him or wants Him to come according to their methods. It's not according to the method of religion that Jesus Christ is coming back again. This is the first time that I'm going to preach about this, but this is also the first time that you will know about this revelation. Hindi raw niya ipagkakatiwala ang kanyang buhay sa sistema ng relihiyon. Noong panahong yun, 400 years ago, wala na silang naririnig sa Panginoon. Mula nung last prophet, Malachi, ay nagprofesiya hanggang sa dumating ang Panginoon. That is 400 years. Hindi na siya kumibo at hindi na siya, mga kapatid, nangusap sa mga relihiyon na naroon na Pharisee at Sadducees at yung mga laws of Moses. Hindi na po siya nangusap. Nangusap lamang siya sa binasa kong ito. Sa kahuli-hulihan, sinabi niya, mag-alak kayo sapagkat sa siyudad ni David ay panganganak ang tagapagligtas. Anong pag-asa ng Hudyo? Anong inaasahan ng Hudyo? They were expecting Him to come in pomp and glory. They were expecting Him to be a conquering king. They were expecting Him to be a king with pomp and glory. They were expecting Him to reclaim the kingdom of Israel from the hands of its enemies that dominated it for thousands of years. But Jesus Christ did not come as expected by the religious leaders and by the leaders of Israel. He came unexpectedly in the manger with people
people that are considered poor, and he came in that fashion, not according to the expectation of religious leaders. Ganon din ang pagbabalik niya ngayon. Inaasahan ay tinuro sa atin methodology, Christology, eschatology. Jesus Christ is coming in this fashion. Jesus Christ is coming in this fashion. This is what we learn from denomination. But my concern and my fear is, he might be already here and we don't know him. Ang lahat ng signs ng kanyang pagbabalik, naririto na! Mga kalamidad, mga lindol, mga pagkagutom, mga giyera, bansa laban sa bansa, ito'y mga palatandaan. Sabi niya, pagka nakikita ninyo mga bagay na ito, malapit na ako! Noong una siyang nangaral dito, ano yung pinangaral niya? Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. Kaya ang Panginoon, hindi po hambugero, mga kapatid. Dapat ang sabihin niya, magsisi kayo, ang kaharian ng langit naririto na. Sapagkat siya po ang nagdala sa kaharian ng langit dito. Na bago ang tao makapasok, kailangan may mga pamamaraan kanyang gagawin. Ngunit hindi po niya ipinagyabang yun. Sinabi lang niyang, malapit na. Ngunit sa huling araw na ito, ako ay sisigaw ng malakas at sasabihin sa inyo ang lahat ng palatandaan ng kanyang pagbabalik natutupad na at hindi ninyo alam baka siya'y naririto na! Hindi tulad ng mga inaasahan na itinuro sa atin na babahag ang langit, lalabas ang Panginoon. At pagkatapos, lilipad tayong lahat. Lahat daw ng Kristiyano lilipad. Kung lilipad pa, mga kapatid, at yun pa'y katotohanan, ito'y nangyari na noong 1993. Sapagat 7 taon ang Great Tribulation bago mag-2000. Pag 2000, darating si Jesus Christ at maghahari ng 1,000 taon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, manampalataya kayo sa mga salita ng ating buhay na Diyos sa gabing ito na aking ipinangangaral sa inyo sapagkat ang lahat ng palatandaan ng kanyang pagparito ay nangyari na! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! At siya'y maghahari ng 1,000 taon. Handa na ba kayo sa paghahari ng ating hari? Amen! Nakikita ko, tumatawa na yung mga mukha nyo. Sapagkat itong inaasahan nyo, di ba? Amen. Sino gustong ma-rapture? Alam ninyo ang rapture? Ay paglilipat. Everybody say rapture. Rapture. It's a divine, transference. Ito ay isang makalangit na paglilipat. Pagka ikaw ay na-rapture sa sanlibutan ito, dahil anak ka ng Diyos, saan ka dadalhin? Sa kaharian ng langit. Amen? Amen? Iyon ang pagkakamali ng marami. Akala nila diretso sa langit. Hallelujah! Mahirap po yun! Hindi yun ang pamamaraan ng Panginoon. Upang ma-rapture ang tao, ang langit ay dapat ibaba. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. I can't hear you. Thy kingdom come. Thy kingdom come. Ngayon, dito sa sanlibutan ito, maraming lugar. Maraming syudad. Ang Pilipinas lang, napakaraming syudad dito. Ang Amerika lang, napakaraming syudad. Kung thy kingdom come, siya ang mamimili ng dako ngayon kung saan niya ilalagay ang kanyang kaharian.
So, nasolve na natin ang problemang hindi pala sa Mars. Sapagkat kung sa Mars pa, ang kingdom inilagay, mga kapatid, pagka kayo nanampalataya, darating ang anghel, ililipat kayo sa Mars. Because rapture is a divine transference. And when you are saved, you will be transferred into a place. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon, gagawin kong talinghaga ito. Hindi ko liliwanagin. Gagawin kong medyo madilim. May napili ang Diyos na lugar sa sanlibutan ito. Amen. Kung saan yon, problema na ninyo yon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Maaaring ang lahat ng mga nangangaral, religious leaders nakikinig sa akin ngayon, sasabing ito'y kulto. Ops, dahan-dahan kayo. Bago kayo magsabing kulto, hintayin muna ninyo kung matutupad ba o hindi. Kung hindi matutupad, I will submit to your criticism that I am a cult. But before you judge what I say, please wait for it to happen. Hallelujah! Praise the Lord. Kung hindi mangyayari, kalimutan ninyo ako. At maghanap tayo ng mas maganda pang revelation. Pero huwag muna ninyong sabihin hindi totoo yan. Sapagkat ang lahat ng mga ipinangangaral ko rito, hindi ko ipinangangaral na akin-akin lamang. Ito'y pinahayag ng ating buhay na Diyos. At sinabi niya, sabihin mo sa kanilang lahat. Sapagkat ang dala mo ay magandang balita. Sabihin mo sa kanila ang magandang balita na ang Pilipinas ang siyang napili sa balat ng lupa. At huwag kayong mag-alala sa mga kalamidad. Mahal ng Diyos ang bansang ito. Aakayin niya kayo tulad ng isang inahing manok na nag-aakay ng kanyang mga sisiw. Huwag kayong mag-alala sa mga kalamidad at yung karukhaan, sapagat sinabi niya lahat ng papasok sa aking kaharian anak, aalisin ko ang kanilang karamdaman at aalisin ko ang kanilang karukhaan. Thank you, Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Kaya't pagka kayo ay nanampalataya, ililipat kayo. Ang loyalty nyo, ang pag-ibig nyo, ang obedience nyo, ililipat niya sa kanyang kaharian. Amen. Na naririto sa lupa. Amen. Saan kaya yon? Problema na ninyo yan. Hallelujah! Hallelujah! Hindi talaga ang loyalty nyo sa lugar na yon. Bumabaling lang inyong mga pag-iisip doon dahil yon ang itinurong lugar ng Panginoon. Hindi talaga sa lugar na yun ang loyalty nyo, kundi sa prinsipyo ng kanyang kaharian na kung saan kayo ay inilipat. At sinabi ng banal na kasulatan, those that have believed, they have been transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son. Inilipat na sila sa kaharian ng kadiliman. Alam ba ninyo, kaharian ng kadiliman naririto rin? Sa mundong ito? Alam niyo ang kaharian ng kadiliman nasa sa Maynila? Amen. The kingdom of darkness is in every city of the world. That's the kingdom of Satan. The kingdom of Satan here on earth. Naririto si Satanas sa sanlibutan ding ito. Kaya't merong patayan, rape, massacre. Biro mo, i-rape mo ang isang nagdadalang tao, papatayin mo pa. Ay isang batang-bata, siyam na taong gulang, i-rape, pagkatapos papatayin. Nandito ang drugs. At ang drugs na ito ay sumisira sa 1.7 million Filipino youth. Ang kanilang mga utak nasira, hindi na po pwedeng bawiin. Hindi po karya ng Diyos yan, karya ni Satanas yan. Amen. Noon naroon tayo. Ngunit pagdating ng kanyang kaharian dito sa lupa, inilipat tayo sa kanyang kaharian. Amen. Paano nyo alam ang kaharian niya, naririto na?
Thy kingdom come. Will be done. Thy will be done on earth. Wow, that's a big revelation. Ang iyong kalooban ang matutupad sa lupa. Noon sa langit lang natutupad ang kanyang kalooban. Ang ibig sabihin, ililipat ang langit dito sa lupa. At tutuparin ang iyong kalooban dito sa lupa. Sino ang unang tutupad sa kanyang kalooban ay siyang itinuro ng Panginoon na magdadala at pangangasiwan at pagkakatiwalaan sa kanyang kaharian. Amen. Ay sa araw dumating ang Panginoon sa aking buhay. Praise the Lord. Sabi niya, anak, hindi lang ako tagapagligtas. Ako'y hari. Tatanggapin mo ba ako bilang hari? Panginoon, how will I receive you as my king? The Lord said, you must repent. Repentance is not only a 360-degree turn from sin, but it is a turning to something from sin. Hallelujah. How will I do it, Lord? And the Lord said, promise me from now on, not your will, but my will be done in your life. Hindi ng kalooban mo ang mangyayari, kundi ang kalooban ko. Anong malimit na naririnig natin sa mga tao? Pastor, mahirap pong mamuhay na ganyan dahil tayo'y tao lamang. Amen? Amen. Ngunit ang pagiging tao lamang natin ay bibigyan ng kapangyarihan ng ating buhay na Diyos pag tayo nagsisi. Sinabi niya sa John 1:12, to them that receive Him, to them gave He power. Everybody says power. To become the children of God. Nung wala kang power, kahit si Jesus Christ ang Savior mo, wala kang power. Kahit gusto mo mang maglingkod, hindi mo magagawa. Bumabalik ka pa rin sa bisyo mo. Kahit gusto mong pumunta sa mga crusade ko, hindi mo magagawa dahil tao ka lamang. Ngunit nung tinanggap mo siya, binigyan ka ng kapangyarihan. He gave you power. Wala tayo masabing power. Kapangyarihan. Kapangyarihan. Sumasakay ba kayo ng tricycad? Anong power yon? Leg power. Sumasakay ba kayo ng tricycle? Yon, may power yon. May makina yon. Kaya sitting pretty ang driver, sitting pretty rin ang mga pasahero. Pero sa tricycad, bumili ka na ng maraming efficacent oil para sa paa noong nagdadrive niyan, sapagkat ang kanyang binti ang ginagamit na kapangyarihan upang lumakad ang kanyang tricycad. Noong tayo ay walang kapangyarihan, tricycad ang pananampalataya natin. Ngayon, tricycle na. May motor na. May kapangyarihan na. Hindi ka na magsusubika pa. Yan ay lalakad at yan ay magkakaroon ng kapangyarihan. Kaya't naririto ka sa gabing ito upang ilipat ka ng Panginoon. I-rapture ka mula sa kaharian ng kadiliman papunta sa kaharian ng kanyang bugtong na anak. Sa malakas na clap offering. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya't magandang balita. Sapagkat ang kaharian ay naririto na. Amen. At ang iglesia para maligtas ay pumasok sa. Tandaan ninyo yan. Hindi iglesia ang tagapagligtas. Si Jesus Christ at ang kanyang kaharian. At tanggapin mo siya bilang hari. Paano mo tanggapin bilang hari? Magsisi ka ng iyong kasalanan. Paano ka magsisisi? Mangako ka. Mula ngayon, hindi ng kalooban ko, Panginoon, kundi ang sa iyo matutupad. Not my will, but thy will be done in my life. The gospel is good news because it is for all people. Ang magandang balita ay magandang balita sapagkat ito ay para sa lahat. Walang Amerikano, walang Pilipino, walang itim, walang brown, walang yellow. Ang magandang balita ay para sa lahat.
I bring good tidings to all people, said the angel. This is a gospel that is adapted to all the needs of all mankind. And let us remember this. This is a very cosmopolitan world. And the tendency today is to say that Christ can only meet the needs of the elite, or the Westerner, or the less intellectual types of people. This is wrong. Sapagkat ang Panginoon, gusto niyang katagpuin ang lahat ng inyong pangangailangan. Sino ka man, dukha ka man, mayaman ka man, intellectual ka o hindi, ang lahat ng kailangan mo sa gabi ito, ipinangako niyang katatagpuin niya. Hallelujah! 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 Hudyo man o hentil, matanda man o bata man, mayaman man o dukha, intellectual man o illiterate, tayong lahat ay nangangailangan sa Kanya. And we can only find satisfaction in Him. What is near to suggest that the educated do not need the gospel as much as the uneducated? Nasa Switzerland po ang ating gawain ngayon. Sinabi ng mga taga-Switzerland na mga taga doon, hindi namin kailangan dito ang pangangaral. Pumunta kayo ng Africa, doon maraming ignorante. Pero alam po ba ninyo, pag hindi nyo tinanggap si Jesus Christ, kayo ay considered na ignorante. Bakit? Sapagkat yan ay katotohanan. Na mayaman ka man o hindi, sino ka man, pagdating ng katapusan, haharap ka sa kanyang harapan at ikaw ay hahatulan ayon sa iyong mga gawa. Kaya kailangan natin siya ngayon. Ito, magandang balitang ito ay para sa lahat. Kaya pinadala tayo sa buong sanlibutan upang ipangaral ang magandang balita. Tinatawag na ba ninyo ang pera? Amen. Tinawag na ninyo? Amen. Sino tinawag ninyo? Yung tatlong tao. Si Aguinaldo, si Apolinario? Hindi, yung tatlong tao. Yung tatlong taong kulay blue. Pag tumawag kayo, huwag yung maliit. Yung pinaka Malaki. malaki. Yan ba'y magliliparan papunta sa'yo? Amen. Tinatawag mo ang bagay na wala, na parang naririyan na. Kaya, magugali ka na parang naroon na. Amen. Di ba kung naroon na, masaya ka? Amen. O bakit malungkot pa kayo? Faith is the substance of things hoped for. Oh, I'm hoping for this. When you have faith, that's already the substance. Faith is the evidence of things not seen. Ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Tingnan mo ang bulsa mo kung meron na. Wala. Ano ang meron dyan? Meron. Pananampalataya. Pero nag-uugali kang parang meron na. Kahit paglabas mo rito, tatalungin kita, may pera ka na! Sasabihin mo, Pastor, limpak-limpak na pera ang nasa bulsa ko. Lord. So faith is more than a suggestion. It is a belief that the things you hope for are already yours. Amen. And they will be yours. Wow. Pagka nasa sa lengguwahe ka na ng Diyos na yan, naiintindihan mo na yan, unawaan mo na yan, matutuwa ng Diyos sa'yo. Sinabi niya, Hebrews 11:6, for without faith it is impossible to please God. For they that come to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Hallelujah. Kaya walang anak ng Diyos sa karya na malungkot. Sapagkat ang lahat nilang pangangailangan, kinukuha nila sa pamamagitan ng kamay ng pananampalataya, mata ng pananampalataya. Hindi nyo nakikita, ako nakikita ko na. Hallelujah! Literal! Sabi ng Panginoon, ilan ang membro mo ngayon? Panginoon, 15 po, 1985. Sabi niya, tumanaw ka! Paano po? Ay, hindi mo pala alam? Sige, matulog ka at bibigyan kita ng kapahayagan. Natulog ako.
ipinahayag ng Diyos sa akin. Nung natulog ako, ipinahayag ng Diyos sa akin. Sinabi niya, ganito karami ang initial na magiging anak ko sa Pilipinas. Dumaan ang malaking isda, tuna, barilis. Sabi niya, kunin mo ang puga ng barilis na yan. Sabi niya, ganyan karami ang magiging anak ko sa Pilipinas. Tinignan ko ang dictionary, ang encyclopedia, kung ilan ang puga ng isang matured na bariles. It's about 3 million sobra. Exactly, yan ang nangyayari ngayon. Pero 14 years ago, pinatalaw ng Diyos sa akin, sabi niya, nakikita mo na ba? Sabi ko, hindi pa, Panginoon. Sabi niya, bulag ka pa. Bubuksan ko ang mga mata mo. Binuksan niya ang mga mata ko at nagkaroon ako ng mata ng pananampalataya. Sabi niya ngayon, tumanaw ka. This was in 1985. Tingnan mo! Anong nakikita mo? Sabi ko, Panginoon, ang dami pala ninyong anak sa Pilipinas. Ang dami pala ninyong anak sa buong salibutan. Oh, hindi na 15 nakikita mo. Hindi na po, Panginoon. Hindi ka na magtatanong ngayon kung paano. Hindi na po, Panginoon. Ako'y lalakad, tutupad sa iyong kalooban at kayo ang magpapala sa gawain na ipinagagawa ninyo sa akin. Pera ba yung problema nyo? Huwag na yung problemahin yan. Anong gagawin nyo? Tatawagin ang bagay na hindi nakikita na parang Nandiyan na. naroroon na. Hallelujah. Oh, pag-uwi ninyo ngayon, malilimutan naman ninyong lengguwahe ng Panginoon. Pag-uwi ninyo, sasabihin na naman demonyo, ang literal na lingwahe natin, ang balikan mo, yan ang naintindihan mo. Ano ang lingwahe ng demonyo? Lingwahe ng karukhaan. Lingwahe ng karamdaman. Sabi ng demonyo, oh, kita mo, wala ka pa rin bigas. Kita mo, wala ka pa rin pera. Kita mo, may karamdaman ka pa rin. Hindi yun ang lingwahe ng Diyos. Kalimutan niyo yun. Lingwahe ng Panginoon ang inyong angkinin. Anong sasabihin nyo? Hindi, Satanas. Bulag ka. Gusto mo, bulagin mo rin ako. Hindi na. Ako yung nakakakita na. Hindi mo ba nakikita? Pinagpapala na ako sa buhay ko. Hindi lang pera ang idaragdag ng Diyos sa iyo, kundi buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. The gospel is good news because it emphasizes the value of the individual. We are not only a group here, you are not only a number here, you are not only a statistic here that I count as members, you are an individual in the sight of God. Every one of you that is present tonight as a covenant member and a covenant partner have been chosen by God. You are handpicked by the living God, and He chose you before you were even born. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sinabi niya kay Nicodemus, Nicodemus, maliban na tayo panganak na muli, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliban na tayo panganak na muli at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam ng Panginoon ang pangangailangan ni Nicodemus. Alam ng Panginoon ang pangangailangan ng Centurion. Alam niya ang pangangailangan mo. Alam niya ang pangalan mo. Ako hindi ko alam pangalan niyo, pero alam niya ang pangalan mo sa mga sandaling ito. At dumating ka rito, hindi po ito ay isang aksidente. Ito'y dakilang kalooban ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa malakas na clap offering, wave offering, victory shout. Hallelujah. Hallelujah. Ang magandang balita, ang Ebanghelyo ay magandang balita sapagkat ito ay nagliligtas. Ngayong gabing ito, lahat kayong naririto, inangkin na ba niyong kaligtasan niyo? Amen. Alam natin magsabing, ligtas na ako Ligtas ako sa kapahamakan sa kapahamakan ng kasalanan. ng kasalanan.
Sinabi ng Panginoon sa akin, anak, sabihin mo sa kanila, sino man ang nagmamahal sa paglilingkod na ito ay aking pagpapalain. Ngunit, ang nagagalit sa ministry ito ay maisusumpa ang kanyang buhay. Kaya't kayong lahat narito nagmamahal sa Panginoon, naku, limpak-limpak na pagpapala na ang dumadapo sa inyo sa mga sandaling ito. Victory shout muli. Yun naman pinakamalakas. Okay, bibigyan ko kayo ng mic. Naririnig sa buong Metro Manila yan. Sa victory shout lang ninyo, nawawasak na ang kaharian ni Satanas. Amen. Sige nga, nawawasak na ang kaharian ni Satanas, lalo pa nating wasakin sa pamamagitan ng victory shout. Isa ba? Isa ba? Wow. Tingnan ninyo. Hallelujah. 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 Ito ay nagliligtas. Bukas ang kaharian ng langit. Bukas ang pintuan. Halina kayo't makiisa. Tinatawagan ko ang bansang Pilipinas. Halina kayo't makiisa. Lumampas na sa relihiyon si Jesus Christ. Amen. Wala na siya ron. Amen. Wala na siya sa denominasyon mo. Amen. Siya ay uupo na sa kanyang kaharian. Hallelujah! Kaya't hindi lang kayo born again. Pag tinawag kayong born again, huwag kayong papayag. Ano kayo? Born again sa Espiritu. Sinabi niya sa John chapter 3 verse 6, they that are born in the flesh are flesh, but they that are born in the Spirit are spirit. Ano ibig sabihin? Flesh produces flesh. Spirit produces spirit. Kaya tinitingnan kayo ng Panginoon ngayon, hindi yung katawan nyo nakikita niya, ang inyong espiritu. Ipinanganak na muli mula sa Kanya. Nung kayo nagsisi, Father, not my will, but thy will be done. Gave you a new spirit. Ezekiel 36:26, he said, I will give you a new spirit. Kaya yung old spirit, spirit of disobedience, naisuko na, bagong espiritu na ang nasa sa inyo. Nakikinig ba kayo sa akin? Amen! Tinatanggap pa ninyo itong pangangaral na ito, mga kapatid ko? Amen! Woo! Ulitin ko, si Jesus Christ ay wala na sa relihiyon. Amen! Wala na siya sa denominasyon. Amen! Forma na lang ang naroon. Sapagkat ang kanyang kaharian ay naituro na, ililipat na ang lahat ng mananampalataya sa kahariang yon. Sinabi niya tulad ng mga panahon ni Noah, nang pinagawa siya ng arka, at sinabing ang papasok maliligtas. Ganon din naman sa pagbabalik ng anak ng tao. Ang arka niya ay ang kanyang kaharian. Amen! Umalis na kayo. Lumabas na kayo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ang dala ko'y magandang balita. Putulin na ninyong attachment ninyo. Maaari na ninyong gawin yan. Hindi na kayo mapapahiya. Ang lahat ng mananampalataya kay Jesus Christ, hindi mapapahiya. Amen! Naririto ako bilang panganay nyo at maninindigan para sa inyo. Dito sa sanlibutan ito, ako'y kapatid nyo sa Panginoon. Pagka kayo pumasok sa kanyang kaharian, naririto ang inyong pastor na ito. Ang siya magtuturo sa inyo ng dakilang kalooban ng Diyos. Bibigyan kayo ng isang bagong espiritu. Iyan ang inyong pasaporte. Iyan ang inyong visa sa langit. Pagka ang lahat ng mga anak niya, when the fullness of the Gentiles is fulfilled, and the exact number of the people of God have entered into His kingdom, like the ark of Noah, the kingdom will be closed. The doors of the kingdom will be closed. Isasara yan. Pagkatapos,
ang lahat ng nasa sa loob na nailipat sa kaharian ng Diyos na narito sa lupa, yan, ang kahariang yan ay babalik kung saan siya nanggaling. Saan galing ang kaharian ng Diyos na narito sa lupa? Yan ay ibabalik sa langit, kasama sa lahat ng nasa sa loob. Yon ang tunay na rapture. Praise the Lord. Praise the Lord! Kaya kayong nasa loob na ng kaharian, huwag na kayo lumabas. Kayong nasa labas, pumasok na kayo. Amen! May mga nasa loob ng silabas. Yan ay ang mga butil na pinakain sa daga, mga butil na pinatukas sa manok. Huwag na kayong lumabas pagkabutil kayo. Tulad ng pamilya ni Noah, nasa sa loob ng kahariang yan. Naku, nagsisiksikan na kayo sa aisles ha. Hindi pa ako tumatawag ng altar call. Medyo humihina pa lang yung boses ko. Alam na ninyo, nagwa-winding out na tayo ha. Maraming pagpapalain sa inyo kahit di ko kayo mahahawakan pagka narinig niyo yung boses ko sa gabing ito, pinagpala na kayo ng ating buhay na Diyos. Ang Ebanghelyo ay magandang balita sapagkat ito ang lumuluwalhati sa Panginoon. Naluluwalhati ba siya sa pangalan? Amen! Meron ba ako tinataas na ibang pangalan dito? Wala. Basahin nga yung pangalan yan. Jesus Christ, the name of the King of Kings and Lord of Lords. Bakit yan ang dapat maitaas? Sabi ng Acts 4:12, for there is no other name given under heaven whereby man might be saved. It is only the name of Jesus Christ. Why is he the name above every name? Philippians chapter 2 verse 9. Because he was obedient even unto death, God gave him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. Walang ibang hihigit na pangalan pa riyan. Kaya, please, huwag ninyong patungan ng ibang pangalan yan. Mahigit pa ba sa Baptist yan? Sa Mormon? Anumang klaseng pangalan ng church, higit ang pangalan ni Jesus Christ. Alin ang higit? Ang church o ang kingdom? Ang kingdom! Saan papasok ang church? Kingdom! Ang kingdom saan papasok? Walang papasukan ang kingdom sapagkat nasa langit yan at ang lahat na gustong pumasok sa langit sa kahariang dadaan. Ngunit hindi kayo dediretso sa langit. Dadaan muna kayo sa kanyang pinagkatiwalaan dito. Kaya pagka dumiretso kayo doon, maniwala ka kay Kibuloy, dadiretso tayo sa langit. Siya lang ba ang anointed? Siya lang ba ang pinahiran? Tayo rin, nakakapangaral din tayo. Pag dumiretso kayo, sasabihin ng Panginoon, alam mo ba ang aking pinagkatiwalaan sa lupa? O Panginoon, ako pinagkatiwalaan din ninyo. Hindi ikaw. May pinagkatiwalaan ako sa aking kaharian doon. Dumaan ka ba doon? Hindi po, Panginoon, dahil ako'y mangangaral din siya. Wala po sa titulo. Kung sino man tayo, ang pangangaral ng ating buhay na Diyos. Wala sa titulo. Amen! Hindi ko mo obispo ka, pupunta ka kaagad sa langit. Hindi mo pastor ka, pupunta ka kaagad sa langit. O ministro ka, dadiretso ka ng langit. Hindi po. Wala sa titulo. Nasa pagpili ng Panginoon. He said, you have not chosen me, but I have chosen you. Hindi tayo pumipili sa sarili natin. Hindi ko pinili ang sarili ko. Hindi ako pumili ng sarili ko para tumayo rito, ipresentar ang karyang yan. Ako'y pinadala ni Jesus Christ upang maging representative ng kanyang kaharian. At sinabi niya, lahat ng maliligtas anak, pangaralan mo sila at iyong himuking pumasok na sila sapagkat malapit na ang aking paghahari. Narilitong mga anak ng Diyos, wala siguro kayong posisyon sa church hierarchy. Hindi kayo kilala.
pero kayo ay matapat na naglilingkod sa Kanya. Kayo ay matapat na nagte-testimony, nagsisharing ng inyong mga patotoo. Matapat kayo na kumakatok sa mga bahay at hinihimok ang mga kaluluwa at marami kayong nadala sa Kanyang harapan. Wala kayong posisyong kilala sa sanlibutan ito, pero pag tayo ninyo sa harap ng kaharian ng langit, magsaya kayo sapagkat ang reward ninyo ay mas malaki pa sa mga kilalang tao dito sa sanlibutan ito. Hallelujah, hallelujah. You are glorifying God with your life. Ang Ebanghelyo ay magandang balita sapagkat ito ay nagbibigay ng kapayapaan na nananatili. Everybody says kapayapaan. Amen? Ang kailangan ng bansa, ng lahat ng mga bansa ngayon, kapayapaan. Ang East Timor, malapit lang sa atin, pero wala silang kapayapaan. Mga religious ito nag-aaway. Ang isa ay naniniwalang may Diyos, ang isa ay may Diyos din. Pero nag-uumpugan, nag-aawayan, nag-uupakan, nagpapatayan sapagkat walang kapayapaan. Pero tingnan ninyo, sa kaharian ng Diyos, matatagpuan ninyong kapayapaan sapagkat si Jesus Christ ay hindi lamang hari, kundi siya ang prinsipe ng kapayapaan. Mapayapa ang buhay nyo. Kaya't ang lahat ng magpapasakop sa kanyang kaharian, nagbabago ang kanilang buhay. Masama sila noon, ngayon, mabuti na. Magnanakaw sila noon, ngayon, matapat na. Sinungaling sila noon, ngayon, katotohanan na ang kanilang sinasabi. Noon, tapat sila sa relihiyon. Ngayon, kay Jesus Christ na sila tapat. Tapat sa denominasyon. Ngayon, tapat na kay Jesus Christ. Ang lahat ay magsabing, ako'y tapat sa Panginoon. Palakpakan natin siya sa gabing ito. Ito pa ang katotohanan ng magandang balita. Bago kayo lumisan, ulitin ko ang sinabi ko. Maaaring si Jesus Christ ay naririto na pero hindi lang ninyo kilala. Maaaring ang kanyang buhay ay naririto na, ngunit hindi ayon sa paniniwala ng relihiyon at denominasyon na siya'y dumating. Tulad din ng panahon niya nang siya'y dumating, hindi ayon sa kanilang paniniwala. Kaya ni-reject nila siya at sinabing, He came unto His own, and His own received Him not. Mga kaibigan at mga kapatid at mga covenant partners, covenant members, sa gabing ito, sa buong Metro Manila, ito ang iwan ko sa inyo. Mahal kayo ng ating buhay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ipinahayag ang kanyang kabutihan ngayong gabing ito. Hallelujah! Siya'y maghahari sa sanlibutan ito. Sino ang gustong pumasok sa kanyang paghahari? Alam ba ninyo, sa kanyang paghahari, wala nang karamdaman. Siguro may karamdaman pa kayo ngayon. Pero ipinahayag ng Diyos sa nangangaral dito, anak, darating ang isang araw na ang lahat ng anak ko sa kaharian, biglang-bigla, ang lahat ng kanilang karamdaman ay mawawala. Ang baluktot ay tutuwid. Ang mga lumpo ay lalakad. Ang may karamdaman sa loob at labas ng katawan, maaalis na parang hangin ang kanilang lahat ng karamdaman. At ang kanukhaan na alam ninyo ngayon, hindi na ninyo malalaman muli yan. Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat ang lahat ay magkakaroon ng sapat na pagkain, sapat na pangangailangang material, wala nang pagkukulang pa sa iyong buhay. Ang lahat ng nasa loob ng kanyang kaharian ay kanyang pagpapalain, lalong-lalo higit na sa buhay na walang hanggan. Hindi na sila mamamatay pa. Kaya sinabi niya, lahat na sumusunod sa akin, kahit sila'y patay, bubuhay kong muli. At sila sumusunod sa akin na buhay, ay hindi makakatikim ng kamatayan. At alisin ang cancer sa iyo. Yan ay dahilan ng kamatayan. Alisin ang TB, alisin ang arthritis, alisin ang lahat ng karamdaman mo. Yang lahat ay dahilan ng iyong pagkakaalipin sa iyong buhay.
Hallelujah. Hallelujah. Hindi pa ako tumawag ng altar call, naririto na kayo. Dahan-dahan lang po kayo sa pagparito. Kayong naririyan, taasan niyo mga kamay, tumayo tayong lahat. Sa lugar na ito, ay inutos ng Diyos ang kanyang mga anghel. Angels are surrounding this place right now. This is a hallowed ground. And whatever you need tonight, in the name of the Lord, ang pagpapala ay darating sa iyo. Magkataas yung kamay. Napakarami ng milagro ang tinanggap ang iba rito. Meron ng mga lumpong nakalakad dito ngayon. Merong mga biging nakarinig. Merong may mga cancer. Milagro na ang nangyari sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Meron ditong nariritong pagpapalain ng pinansyal. Anak ng Diyos na pagpapalain ng 2 milyon pag-uwi mo. I-share mo sa iba ang pagpapalang tinanggap mo. Magbigay ka ng tithes. Magbigay ka ng offering. Kung may lumalapit sa iyong nangangailangan, tulungan mo siya. Huwag mong isara ang kamay mo sa may mga pangangailangan habang makakaya mo. Sapagkat anuman ang iyong ibinabahagi ay ibabalik ng Panginoong Diyos sa iyo. Hallelujah! Sa gabing ito, ang pinakamalaking milagrong tatanggapin ninyo ay hindi ang kagalingan. Secondary miracle lang yan. Ang pinakamalaking milagrong tatanggapin ninyo ay ililigtas kayo ng Panginoon. Hallelujah! Yung nailigtas na, nasa loob na, lalo niyang patitibayin ang inyong mga pananampalataya. Amen! Yung nasa sa labas pa ng arka, pero naririto sa gabing ito, qualified kayo na pumasok. Simple lang ang paraan ng ating buhay na Diyos. Habang nakataas ang kamay ninyo, it is a symbol of you surrendering your life to God. There is only one thing that the Lord wants you to do. Open your hearts. Open your hearts. Open your hearts. And say to the Lord, I will cooperate with your spirit. There is only one thing the Lord needs for you to do. And this is to repent. Repentance is a simple state of the Spirit when you say, from now on, not my will, but thy will be done in my life. Nasabihin mong, hindi lang ang kalooban ko, Panginoon, mula ngayon, kundi ang kalooban mo ang aking susundin. Pag sinabi mo yan, nasa sa loob ka na ng kaharian, nailipat ka na, na-rapture ka na, mula sa kaharian ni Satanas, papunta sa kaharian ni Jesus Christ. Pagka nasa sa loob ka na ng kaharian ni Jesus Christ, kinilala mo siya, di lang tagapagligtas, kundi hari. Alam ba niyo kung anong mangyayari? Aalisin niya ang lahat ng sumpa sa iyong buhay. Aalisin niya ang sumpa sa iyong buhay. Kung meron mang mangyayari sa iyong tribulation o trials, may kalakasang ibibigay sa iyo. Pagkatapos ng trials, pagpapalang katakot-takot ang tatanggapin mo sa iyong buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Kaya lahat kayong naabot na aking pananaw, naabot ng aking boses, kung hindi kayo makapunta rito sa harapan, wala ring diferensya kung nandito kayo at naririyan, sapagkat ang kamay ng Diyos ay hindi maikli na hindi kayo pagpapalain sa inyong kinaupuan. At naririyan kayo sa mga bleachers na yan, napakalayo niyo sa akin. Pero huwag kayong mag-alala, mga anak ng Diyos, sapagkat inaabot kayo ng aking tinig. At sinabi niya, ang lahat ng aabutin ng aking tinig, sila ay aking pagpapalain.
sila ay aking pagagalingin. Hallelujah! Hallelujah! Para sa may mga karamdaman, sa pamamagitan ng pananampalataya, hihilingin ko sa inyo ang sigaw na malakas na 5 hallelujah at magaling na kayo. Hallelujah! At ikaw na anak ng Diyos, sa harap ng iyong television, while you are holding on to the television set right now, I claim your healing, your salvation, and I claim your blessings from the Lord. Receive it in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Wherever you are, as you are listening to this program right now, call onto those telephone numbers that are flashed on your screen, and we will be there to answer whatever need you have. We will pray with you and for you, that the Lord will bless you and will heal you from now on. Please call right now in Jesus' name, and God will bless you and heal you from where you are in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. From now on, Holy Father,